Bakasyon season na naman, ngayong nagsimula na ang tag-init. Pero alam nyo bang may 4 talagang type ng klima sa bansa at may mga lugar na halos walang dry season? Para iwas bad trip sa galaan, alamin po sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ngayong officially tag-init na, excited na ang maraming magpunta sa beach. Tulad ni Alessandra na gustong i-check sa kanyang bucket list ang Boracay. Gusto ko po talagang makapunta ng Boracay. Kasi never pa po ako nakapunta doon at gusto ko po ma-experience na makapunta po sa, syempre, white sand, na pinong-pino po talaga yung buhangin. Pero hep-hep, hindi porke wala na ang amihan, mainit na sa buong bansa. Sa pagpaplano, dapat alam mo kung ano ang panahon sa pupuntahan, depende sa 4 na klasifikasyon ng klima sa bansa, base sa dami ng ulan. Sa mga gustong mag-beach ng walang ulan, pasok ang Climate Type 1 na umiiral sa Metro Manila pati sa ilang beach destination sa Western Seaboard tulad ng Pagudpud, LU, 100 Islands, Anawangi, Nasugbu at Laia. Ibig sabihin nito, nagsisimula yung mga pag-ulan ng Mayo at nagtatapos ito sa mga panahon ng Setyembre o Oktubre. At kadalasan Pwede rin sa Type 2 climate kung saan umuulan mula Nobyembre hanggang Marso dahil nakaharap sa Pacific Ocean tulad sa Bicol. Pasok din dyan ang ilang bahagi ng Quezon. Nagplano po kami ng mga namin, kapitbahay na mag-rides kami sa Quezon Province. Kasi mainit yung panahon ngayon eh. Kailangan din mag-relax. Kamusta naman ang klima sa Boracay at Puerto Galera, pati Guimaras, Siquijor at Cebu? Type 3 climate ang umiiral dyan. Wala talagang tag-init pero maulan mula Mayo hanggang Oktubre. Kaya Nobyembre pa lang best time na magpunta sa beach doon at tatagal lang yan hanggang ngayong Abril. Para sa mga gustong mag-Mindanao, anytime is the best time dahil halos pare-pareho lang ang dami ng ulan dyan sa buong taon. Sa southern part, medyo na, kasi doon talaga nawawala yung northerly wind, yung hangin na nagdadala ng malamig na temperatura eh. So, yun yung mga una talagang iinit din, yung mga southern parts ng Pilipinas. May mga lugar ding all year naman ang lamig dahil sa taas ng lugar. pwede sila pumunta sa Mountainous Luzon. Kabilang dito ang Cordillera Administrative Region at kung Mountainous Mindanao naman, nandito yung sa may Bukidnon. Sa kabila ng pagsisimula ng panahon ng tag-init, ayon sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology, maaari may mga lugar na mas malamig pa rin sa pakiramdam kumpara sa kalapit na lugar. Halimbawa na lamang, mas presko dito sa UP Diliman kumpara sa Commonwealth Avenue. Ito ang tinatawag na microclimate. Sa Commonwealth, diba, mga sahig, mga semento, mas mainit yan kaysa sa pag nasa loob ka ng UP Diliman nagja-jogging, for example. Pwede rin naman na dito sa Metro Manila, iba yung climate natin dahil sa isang malaking city ito kumpara sa mga nearby provinces like Bulacan or Cavite. Pwede rin naman na yung Western Luzon, iba yung climate sa Eastern Luzon. May puno, may natural na masisilungan, tapos so yung circulation ng hangin mas maganda. Tapos in comparison sa maraming buildings kahit saan ka pumunta, walang silong, walang masyadong tree, so sobrang init kapag galing. So yung shift ng init talaga hindi mo makokontrol. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.